Hindi naman kailangan kung anong estado ng pinag-aralan na meron ka. Pwede tayong mangarap. Pango. Hello po. Ako nga pala si Richard Paglikawan from Lionheart TV. Sino ba si Queen Pango? Nakikita kita madalas sa FYP ko sa TikTok. And sa Facebook, sa Reels. Sino ba si Queen Pango? Si Queen Pango po ay isang katutubong Palauan na lumaki sa hirap at nangarap, mga mima. So, si Queen Pango, siguro nakilala siya bilang Queen Pango kasi yun ang laging tawag sa kanya, Pango. Kaya siya naging Queen Pango. Pero kasi yung Pango ginagamit sa iyo as parang pang-asar. Opo. Paano mo ginamit ito as parang ito na yung mismo yung naging branding mo? Opo. As ikaw? Opo. Ginamit ko siya para ipakita ko kung sino at ano ako, para maging proud sa sarili ko. And wala naman masama sa pagiging Pango, right? Wala naman pong masama. Hello, mga Pinoy tayo. And matanong ko lang, paano ka ba nag-start with content creations? Nag-start ako dati, nakikinood-nood lang ako, pero nung nakita akong na-monetize ako at saka umaangat talaga yung account ko, so itinutudo ko na siya. At ito na nga, kahit paano nakikilala dito sa social media. Anong year ka nagsimula? 2022, 2023, ganun. Naalala mo ba yung first na upload mo? Opo. Ano yun? Yun ay gumawa ako na dito nag-boom yung account ko, yung gumawa ako, nagluto ako ng panyaran, kung tawagin sa aming mga Muslim. Ano yun? Isa siyang parang rice cake. Rice cake. Opo. And anong meron sa kanya? Bakit sa palagay mo nag-viral? Siguro nakita doon ng mga tao kung paano ko siya ginawa, at siguro naging totoo ako sa buhay ko. And ngayon syempre part ka ng Falcon. I-share mo yung mga natutunan mo sa mga kapwa mo content creators, lalo na dito sa Palawan, mga kababayan mo. Ano sa palagay mo ang pinakamalaki mong natutunan? And na sa palagay mo malaki yung maitutulong sa mga kapwa mo content creators dito sa Palawan na sigurado mag-start and may inspire na gumawa ng marami pang content? Para sa akin, kailangan lang natin maging totoo sa ating sarili. Huwag natin ikahiya kung sino at ano tayo, kung saan tayo nanggaling. Dito naman sa social media, hindi naman kailangan kung anong estado ng pinag-aralan na meron ka. Pwede tayong mangarap kahit na tayo'y laki sa hirap. Pwede bang matanong, Queen Pango, kung anong parang antas yung natapos mo? Ako po ay grade 5 at gumraduate ako noong 2017 sa elementary alternative learning system, at doon din ako nagtapos ng secondary. 2017, 2018 nagtapos din ako sa alternative learning system ng secondary. And syempre marami ka naging kaklase doon. May mga kumusta yung mga kaklase mo? Anong sinasabi nila sa iyo ngayon na syempre ikaw kahit paano nagkakaroon ka ng pangalan? Kasi ako nasa Manila ako, pero nakikita ko yung mga videos mo. Ayun, kahit paano proud sila sa akin, masaya sila kasi kahit paano sabi nila may mga classmates ako na ito, naging pati yung teacher ko sa alternative learning system na naging proud siya sa akin na kahit paano nakakaangat-angat ako ngayon at nakikilala na dito sa social media. And syempre iba pa rin na galing may part ka ng indigenous Opo. people. So kumusta yung
yung feedback sa iyo ng community mo? Oo, sobrang natutuwa ako sa kanila kasi napaka-proud nila kung ano yung nararating ko ngayon, at yun nga, dala-dala ko yung aming tribo sa kung saan man ako aabutin dito sa aking pagbablog. And syempre sa pamilya mo, gaano sila ka-supportive sa iyo? Sobra, kasi yung mga kapatid ko, sa totoo lang, kapag naubusan na ako ng iisipin na kung ano i-content ko, sila na yung gumagawa ng paraan para may content lang ako. Very supportive sila. Pero ganyan ba sila from the very start? Hindi naman sila ganun kaano. Siguro kasi yung lalo na yung kuya ko, may sarili na siyang pamilya. Hindi siya ganun sa akin, nakapokus siya sa pamilya niya. Pero ngayon na kahit papaano kumikita ako dito sa social media at natutulungan ko sila, ayun, nakapokus kaming lahat sa aking pagbablog at kasama ko sila sa aking mga niluluto. Maalala mo pa ba kung ano yung yung most viewed mo na content simula nung nagsimula ka? And sigurado, magbigay ka lang ng estimate magkano yung pinakamalaking kinita mo dun sa pinaka-viral mong content. Siguro, ano ba yun? Siguro yung nagluto talaga ako ng panyaram, kasi doon yun talaga yung simula. Doon nagsimula. Tapos doon din ako sumahod ng nasa 40 plus 40,000. Isang video yon. Ay hindi po, sa kabuuan na yun na isang buwan. Opo. And ito, syempre napapansin namin, hindi lang ka basta maganda. Kumikinang din yung ano mo. Investment ba yan? Hindi po talaga. Hindi po, maging totoo tayo. Hindi po talaga ito investment. Nakakuha ko lang to sa mga tabi-tabi. Ayan. Opo. Mga palamuti lang to, mga mima. At kung mayroon man, hindi ko talaga yun ipapakita sa iba. Kasi mahirap na. Pero kumusta yung investment mo ngayon? Siyempre, hindi lahat ng oras laging tag-araw, minsan tag-ulan, may bagyo pa minsan. Okay naman. Sa tingin ko, kung uulanin man kami ulit at sigurado naman ako na mayroon na kami masisilungan. And kumusta yung mga nakikilala mo, mga content creators? Kumusta yung mga nagiging collaboration mo? May ma-share ka ba na hindi mo makakalimutang collaboration with other content creators? Opo, kasi sobrang napakasaya. Sobrang napakasaya na halubilo ka sa ibang content creator, kasi kahit paano nakakapag-share kami ng kaalaman ng bawat isa, lalo na sa mga content creator na sabi ko nagsisimula pa lang. Kaya kung napapansin nyo sa ibang mga nagko-content, nakikita nyo ako doon na nakikisali-sali ako sa kanila, kasi nga tumutulong din ako na kahit papaano matulungan ko silang umangat ang kanilang mga account. Kasi ako talaga, nagsimula ako ng ako lang, nag-message din ako sa iba na mga content creator na medyo kilala na makipag-collab sa kanila, pero walang sagot sa akin kasi nga hindi pa ako kilala. So yun ang binabalik ko ngayon. Ramdam ko kung ano yung paghihirap ng nagsisimula, kaya kahit sino, kung pwede kong tutulungan ko talaga. And syempre, dahil iba na yung estado mo ng buhay mo ngayon, syempre iba na rin ang gumaganda ka na rin talaga ngayon. Showbiz question, may love life ba? Wala si Queen po. Pang. Bakit? Inuuna ko pa kasi yung pamilya ko. Sa totoo lang, mula nung medyo nakilala na ako, maraming mga nagpaparamdam, pero ayaw ko pa munang pumatol. Siguro pamilya muna at hanap buhay. Pero ilang taon ka na ba ngayon? Ako po ay nasa 29 na. In few years may iniisip ka ba na syempre hindi naman puro pamilya, sarili naman? Opo, syempre. Mayroon po akong iniisip, at kung sakali man yung darating na yung panahon na yon, yung gusto ko na yon, sisiguraduhin ko muna na maayos yung kalagayan ng pamilya ko. Nag-iisip ka ba ng ng other
opportunities, like may mga businesses ka bang iniisip in the near future? Meron talaga. Hindi talaga yun, kailangan talaga yun sa katulad kong content creator, kasi hindi naman talaga habang buhay ay ganito ako. Kailangan ko din ng ibang pwedeng pagkakitaan. Thank you so much. Thank you po.